So we've received a message coming from Toyota. Ayan, may PMS schedule na tayo. At, ay nako, another gastos na naman to. So paano mga ka-traveler? So welcome back muli sa aming channel. So nakita nyo naman yung video clip kanina. It's that time of the year na ipapa-PMS na naman namin uli si Avanza. At dahil dyan, mag-iipon na uli kami para sa panggastos neto. At speaking of gastos mga ka-traveler, so tatalakayin natin ngayon yung mga iba't ibang gastos o mga hidden charges na nakapaloob sa inyo sasakyan. Akala nyo puro na lang monthly amortization ang gugugulin nyo dito, no? O kaya pang gasolina o toll gate. Hindi pa mga ka-travelers. Merong mga ilang bagay na dapat nating i-consider sa pagbili na sasakyan. So bago kayo bumili ng inyong dream car, SUV o kung ano man yan, panoorin nyo muna itong video na to para at least kahit paano pag-isip-isipan nyo muna kung dapat bang bumili na kayo ng sasakyan ngayong 2026. So, without further ado, channel ID muna tayo. So, tara, let's! And now back to your regularly scheduled program. And nagbabalik na tayo mga ka-traveler. So kanina nabanggit ko nga yung mga hidden charges. So tatalakayin natin ngayon yung mga iba't ibang gastusin na nakapaloob sa inyong sasakyan. So syempre unang-una na rito is yung inyong monthly amortization. Napaka-importante niyan. Not unless kung sobrang yaman nyo na, pagbili nyo ng sasakyan ninyo, kaliwaan na lang ang mangyayari sa dealership. Pero karamihan naman sa atin, hindi naman ganun talaga. Madalas kapag bumibili tayo ng sasakyan is nakapaloob dito yung hulug-hulugan na tinatawag nila. So monthly meron tayong binabayaran hanggang sa maipon na to at ma-fully paid ang ating mga sasakyan. Okay? So yun yung una, monthly amortization. Pangalawa mga ka-travelers, of course, syempre i-consider natin na gagamitin nga natin to sasakyan na to. Syempre, lalakbay tayo, kailangan ng panggasolina. At dahil dyan, dapat i-consider din natin yung gastos dito dahil napakamahal na ng gasolina ngayon mga ka-travelers. So dapat alam din natin kung paano magtipid sa gasolina. And pangatlo mga ka-travelers, syempre i-consider din natin yung toll gate. Syempre hindi naman tayo babiyahin ng within Metro Manila lang. In fact, kahit sa mismong Metro Manila, may toll gate pa rin. Katulad namin mga ka-travelers, we're here in the southern part of Metro and kapag pupunta kami papuntang Makati, syempre meron kami madadaanan na toll gate dyan. So consider din natin na mag-ipon ng konti para pambayad sa toll gate. And pang-apat mga ka-travelers, ito medyo mabigat-bigat pero medyo matagal din yung mapag-iipunan. So kahit papano hindi naman masakit sa bulsa. And that is insurance. Kasi ang insurance ng sasakyan mga ka-travelers is napakahalaga niyan, lalong-lalo na kung halimbawa nabangga ka, wag naman sana, pero kahit papano ito yung magiging security mo para insured ka na kapag ka may mga kailangang kumpunihin dahil nga sa bangga or whatnot, isi-shoulder to ng insurance company para kahit papano yung babayaran mo na lang is very minimal. So every year nagbabayad ka ng insurance. Well, example nga niyan mga ka-travelers, kagaya sa amin is nagbabayad kami ng insurance annually which cost 22,000 pesos. Pero mga ka-travelers, habang tumatagal, bumababa din yung value ng inyong sasakyan. Siyempre yung mga parts ng inyong sasakyan mga ka-travelers, naluluma din yan. So kalaunan, yung mga binabayaran mong insurance annually is bumababa na rin yung cost. Pero kahit papano, may gastos pa rin, di ba? Seriously? Panglima mga ka-travelers, na pag-uusapan na rin lang natin ng parts ng sasakyan, is i-consider na rin natin yung mga ilang parts dito kagaya ng battery. Kailangan paghandaan nyo rin. Kasi ang pagpapalit dito mga ka-travelers is every 3 years. Kapag ka napapansin nyo, medyo matagal na mag-start ang inyong sasakyan, ayan, possible ang problema niyan is battery. At ang isang unit ng battery cost around yung pinakamura 6,000 pesos. Pero kung gusto nyo naman is yung mga medyo dekalidad na battery, it would cost you around 7,000 to 8,000. Paminsan meron pang 10,000, nakita ko doon sa may Motolite. At syempre, yung pang-anim mga ka-travelers is yung pinaka-importanting part ng inyong sasakyan, which is yung gulong. Syempre, hindi tatakbo ng inyong sasakyan kapag walang gulong, di ba? Apat yan. So, kailangan i-consider nyo rin ang gastusin dyan. And if I'm not mistaken mga ka-travelers, around mga 3 to 4 years ang itinatagal ng isang gulong bago ito makalbo. So kapag ka napapansin nyo na medyo kumbaga pudpud na ang inyong gulong, well, it's time na kailangan ng palitan yan. Yung pinakamurang gulong, if I'm not mistaken paki-check na lang din, mga 3,500 or 2,500, something like that. Pero kung medyo maganda-gandang klase ng gulong
ang gusto nyong bilhin, around mga 5,000 or 6,000. Kung 4 yan, so i-times nyo sa 4. Let's say for example nga, kung 2,500 ang pinakamura, syempre 10,000 agad yan. So, diba, ang sakit sa bulsa nun mga ka-travelers. So, kailangan pag-impunan nyo rin yan. And, pang-pito mga ka-travelers, yun nga yung kanina sinabi ko, is yung PMS. So, yung PMS mga ka-travelers, ito yung parang overall check-up ng inyong sasakyan, yung kumbaga well-being yan. Kumbaga sa tao, syempre, ang mga sasakyan, kailangan din ng maintenance or ng check-up. Usually, ang nagagastos namin dyan ay lalong-lalo na, hindi naman na to unang PMS namin. Kasi kapag unang PMS yon, nalilibre ka pa ng dealership eh. Ngayon, this would be our 4th or 5th PMS na if I'm not mistaken. So, meron na kaming gastos dyan. At ang charge na pinapataw sa amin ng dealership is around 9,000 to 10,000. So, those are the 7 things that you need to consider bago kayo bumili ng sasakyan. No? Kala nyo, puro monthly amortization lang. So, kung kakalkulahin nyo lahat, so aabot din ng 100,000 or more ang inyong gastusin, di ba? So, before you buy car this 2026, so kailangan pag-isipan nyo munang maigi, lalong-lalo na kung halimbawa hindi naman talaga kailangan ng inyong family, mas unahin nyo muna yung pangangailangan nila. Kagaya nung renta sa bahay, mga pagkain, mga pang-grocery or whatnot, yung mga personal things na kailangan natin, no, di ba? Yun yung mga mas importante. Kung kotse lang naman din mga ka-travelers, kung hindi pa kaya ng ating budget, pwede naman tayo mamasahe, di ba? At yung po ang maiksing video na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.